Ito guys, tingnan natin kung paano mag-operate itong uh, oxygas acetylene ano. So ang oxygas acetylene guys, may dalawang tangke ano. So ito tangke ng oxygen niya. Tapos itong mababa, itong gas to ano, acetylene. So pag kinonbine mo tong dalawa guys, pwede mo siya gamitin sa cutting ano or sa hinang man. So ang procedure nito guys, pag gumamit ka ng oxygas acetylene ano, itong kung nakikita nyo itong gauge nya no, regulator ito ng acetylene ano. So kung tawagin nila gauge din. Tapos itong pula na hose, ibig sabihin niyan guys, gas ang dumadaloy dito. Tapos ito namang sa isang tangke niyang mataas, kita nyo may gauge din siya no. Ito guys, commonly tawag nila dito regulator ano or gauge. So at itong green niya na hose ay hangin ang dumadaloy dito or oxygen. So ayan guys, itong nakikita nyo to guys, itong gauge niya no, ibig sabihin ng itong gauge na to guys, ang sa kanan niya no, pag binuksan nyo itong tangke guys, papalo to no. So ibig sabihin, kung saan siya nakatutok dyan guys, ganun pa karami ang laman niya ano. Tapos ito naman guys, nakikita nyo tong isang gauge nya no, itong sa kaliwa. Ang function nito guys, i-adjust mo ito kung gusto mong malakas ang daloy ng oxygen dito. Pwede mo ring pahinain ano. Ito yung pipihitin mo para ma-adjust mo kung mahina or malakas ang daloy ng hangin. So dito mo makikita ang nag-a-adjust itong ano niya no, pointer niya no. Nag-a-adjust yan guys kung pipihitin mo ito. So kung kailangan mong malakas ang hangin na ibubuga, so hihigpitan mo ito nang sa ganun ay lalakas ang hangin na lalabas dito. So dito sa acetylene guys ganun din. So itong tangke na to, hindi makikita ang number ano. Pagbukas mo ng acetylene, papalo itong pointer na to. Kung saan siya nakatutok guys, ibig sabihin hanggang doon lang ang laman ng tangke niya. Kung naka full siya, ibig sabihin full pa itong laman ano. Pero kung nangangalahati na siya or 1/4, so ibig sabihin ganun ang laman niya to, kalahati rin or 1/4. Tapos dito ganun din guys. So pwede mo rin i-adjust dito kung gusto mong palakasin ang daloy ng haggas niya no. Dito i-adjust mo dito. Kung gusto mong mahinang daloy ng gas niya, ay adjust mo rin dito guys. So ganun ang function niya no. Tandaan nyo lagi guys, ito gas ang dumadaloy dito sa pulang hose ano. Ito sa green na hose ay oxygen. So ito take note guys pag binuksan nyo to guys, i-leak test nyo. Gagamitan nyo lang ng tubig guys na may sabon no? Ayan.
So kung nakikita nyo bumubula guys, ibig sabihin may leak yan. Ganun din to. Buksan nyo at saka lagyan nyo ng sabon ano. Ayan. Kung may nakikita kayong bumubula guys, so ibig sabihin may leak yan. Higpitan nyo ulit. So ito wala siya. So ibig sabihin niya guys, wala siya leak ano, dahil hindi naman siya bumula. Ayan. Isa pang tip guys ano, pag binuksan nyo tong gas guys, pag binuksan nyo to guys, i-half turn nyo lang. Ayan. Tapos huwag nyo tanggalin itong susi nya no, or pangbukas nya no. Dahil in case of emergency guys, madali nyo siya isara. Ganun ang purpose nyan. Half turn nyo lang para madali mo siya isara kung sakaling umapoy or ano man mangyari ano. So ganun lang ang isang tip sa inyo guys. Yung oxygen walang problema, kahit i-pull nyo ito, ayos lang ito. Dahil nako-control siya dito. Isa pang tip guys ano, katulad nito guys, itong tangke ng acetylene nya no, gas ito guys. Bawal na bawal itong pinapahiga guys ano, dahil itong acetylene guys may content na aceton nito no. So kapag pinahiga nyo ito guys, may posibilidad na mag-leak ang aceton nya dito no, or saan man ang axis ng butas nya no. So may posibilidad na liliyab siya pagka magkaroon ng leak, dahil ang aceton guys ay highly flammable. So bawal na bawal to guys pinapahiga ano. So pagka lalo na may laman itong gas nya or ang acetylene nya guys, hindi nyo dapat pinapahiga ano. So yan ang isang tip pa sa inyo guys, para safe ang pagtrabaho nyo. Pero itong tangke ng oxygen guys, pwedeng pinapahiga to no. Ang dapat ingatan lang dito guys ay itong pinakaibabaw niya no, na hindi maumpog or tumama sa mga matigas na bagay. Dahil sa pagka ito ay mabasag guys or matanggal, may posibilidad na lilipad itong tangke na to, dahil sa ang laman nito guys ay nasa 2000 PSI ano. So kaya lumipad ito ng napakalayo at napakalakas ano. So ito lang ang dapat iniingatan. Ayan lang guys, yan lang ang mga tip na for safety sa trabaho natin. So dito tayo sa torch nya no. Pupunta tayo ngayon sa torch nya. Makikita nyo ito guys, green at pula din ano. Ito yung control valve ng oxygen nya no, green na hose, at itong nasa pula na hose ay control valve ng gas nya guys. Torch nya no, sa tip nya. So ganun din ito, pag binuksan mo pa kaliwa, lalabas ang hangin doon. So tara, subukan natin na sindihan ano. Ano yung gagawin guys, buksan nyo muna yung gas ano, at saka nyo sindihan. Pagkatapos nun ibuksan nyo yung oxygen para matimpla nyo yung apoy ano.
Kailangan guys, nagkukulay blue talaga ang apoy ano sa dulo ng welding tip para siguradong lutong-luto ang paghihinang natin. Tanggalin natin tong welding tip niya, no? Palitan natin ng cutting torch. Okay guys, yung cutting torch niya, no? Ina-assemble lang yan. Tinitrade lang yan dito. Kung nakikita nyo guys, nandito pa yung control valve nya, no? Dito in-adjust yung lumalabas na gas at hangin nya, no? Ito naman guys ay ang oxygen na cutting lever nya, no? Ito pag pinress mo dito lumalabas yung malakas na oxygen para ibugan niyo yung mga melted metals para makakat yung bakal na puputulin natin. Itong control valve na to guys, dito ka na ngayon magtitimpla ng hangin niya para sa pagbigay mo sa kanya ng gas, ano, sisindi na siya rito, ano. Pag sumindi na siya guys, bibigyan mo siya ng hangin dito para ma-adjust mong apoy niya, no. So ito naman kailangan naka full open to guys, naka full open ito, no. Yan, para nang sa ganun ay pag tiga mo nito lalabas ang malakas na hangin dun. Yan. Ayan. Take note kayo guys, ano, kung mag-press kayo ng oxygen cutting lever guys, kailangan all the way. So i-press nyo ng sagad, nang sa ganun ang lalabas na oxygen dun sa cutting torch nyo ay full siya, no, buong buo. Tara, subukan natin. Una nyo gagawin guys, buksan nyo muna itong control valve ng acetylene, ano, ng gas nya. Pagka nasindihan nyo na guys, isunod nyo na itong buksan ang control valve ng oxygen nya, no. Hintayin yung mag blue talagang apoy, ano, para maganda ang tunaw ng bakal. Sa pagcutting guys, hintayin nyo muna na pumula talagang bakal na kakatingin nyo, no, bago nyo i-press itong oxygen cutting lever nya ng all the way para buong buo ang oxygen na iihip dun sa melted metals.
para sa ganun ay maganda ang pagkahiwa niya sa bakal. So ganun lang kasimple mag-operate ng welding and cutting guys, gamit yung oxy-gas acetylene. Sana may natutunan kayo sa pagpanood ng video na to.